Hello and good day mga kapisda. For today's video, sagutin naman natin yung co-hobbyist natin na nag-comment. At ang comment niya, bakit po kakapalit ko lang ng tubig, nag-cloudy na naman? Ano po dapat kong gawin? Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Okay, so yun mga kapisda, ang sagot ko dyan is talagang magka-cloudy siya kapag nagpalit tayo ng tubig ng 100%. Kaya guys, isinasuggest ko talaga na mag-water change lang tayo kahit every week, 20% to 50% lang. Huwag tayo magwa-water change ng 100% kasi nga, yung mga beneficial bacteria na nandun na sa aquarium natin at nandun sa mga filter, kahit mga water pump pa yan o air pump, tap filter or sponge filter, may nabubuhay na doon na mga beneficial bacteria, lalo na kung cycled na yung aquarium natin. Meron naman ginagawang paraan ng halimbawa, gusto nyo talaga na mag 100% water change, ganito yung po pwede kong i-recommend sa inyo. Halimbawa, gusto nyo talaga mag 100% water change, alisin nyo lahat ng tubig, ilagay nyo sa separate talaga yan. Then yung mga filter, doon nyo lang din ilagay doon sa tubig na tatanggalin nyo sa aquarium. Huwag nyo huhugasan direkta sa gripo. Then halimbawa naman, yung aquarium natin, lilinisin na natin, hugasan lang natin ang tubig. Huwag nyo sasapunin. Kahit sabihin nyo na nahugasan ng mabuti, after sabunin, may mga natitira pa rin doon na pwedeng sabon na makakasama pa rin sa isda natin. Hugasan lang natin, purasan natin ng mga sponge, then banlawan lang natin. Then after nun, ang gagamitin natin na tubig ay stock water. Halimbawa na stock na natin yung tubig ng mga 1 week, pwedeng yun yung gamitin natin. Or pwede rin tayong gumamit ng tubig poso or yung deep well kasi wala na chlorine yun. Kaya naman yung mga purified water na galing sa mga refilling station. So yun, pwede natin gamitin yun. Then, pag nalagyan na natin ng tubig, nalinis na yung aquarium, kukunin natin ulit yung mga filter na tinanggal natin. Hugasan nyo lang dun sa tubig na ibinawas nyo or yung sa inalis nyo na tubig sa aquarium. Then, ibalik nyo siya agad. Huwag nyo pagtatagalin kasi kahit hugasan nyo yun dun sa tubig na inalis natin, nandun pa rin yung ibang mga beneficial bacteria. Kaya gagawin nun, huhugasan nyo lang doon, then ibabalik na rin uli natin agad. And ang mangyayari doon, malilipat na yung ibang beneficial bacteria. At ang mangyayari naman ngayon, hindi pa rin siya fully cycled kasi nga, nabawasan yung mga beneficial bacteria. Ang mangyayari niyan, medyo magka-cloudy siya, lalo na kung maraming isda yung ilalagay natin. Kung pwede tayo uling maglagay ng kahit konting isda lang. Then after noon, pagka yung nag-cloudy pa uli siya, mga 1 day or 2 days lang, pwedeng mag-water change lang muna ulit tayo ng 20% lang. Then, lagyan natin siya ng water conditioner. Kung pwede tayong gumamit ng kahit anong alam natin or yung meron kayo na water conditioner. Lahat naman ng water conditioner nakakatulong talaga na makapagpalinaw sa tubig natin sa aquarium at nakakatulong din talaga yon na mas mapabilis yung pag-cycle natin sa aquarium. So yun lang naman mga kapisda yung ginagawa ko at yun lang din naman yung tips na maibibigay ko sa inyo at para na din sa co-hobbyist natin na nag-comment. At sana nasagot ko yung tanong ng co-hobbyist natin. Basta guys, talagang kahit gaano pa kadumi yung aquarium natin, kung pwede tayong mag-water change ng hanggang 50% lang. Guys, mapapansin nyo naman, pag 50% lang yung binawas natin, then pinalitan natin siya ng tubig, then yung mga filter niyan, hugasan nyo lang doon sa ibabawas natin ng tubig, then ibalik nyo agad. Hindi man siya luminaw agad-agad, pero hintayin nyo lang, mga 18 hours, 24 hours, or 36 hours, sigurado lilinaw na rin yan. At kung halimbawa naman, hindi talaga luminaw, after 2 days, mag-water change ulit kayo ng kahit 20% lang. Basta, guys, tandaan nyo, panatilihin nyo lang na malinis yung tubig nyo sa aquarium para yung tubig na mag-aalaga sa mga isda natin. At huwag na lang din kayo mag 100% water change para mas sigurado. Okay mga kapisda, hanggang dito na lang muna. At kung may mga tanong pa kayo, pakicomment na lang din dyan. Sasagutin ko din yan batay sa napag-aralan at na-experience ko na din about peacekeeping. And guys, kung hindi ka pa nakapalo, pakipalo na rin para ma-update ka sa susunod ko pang mga video. Okay mga kapisda, happy peacekeeping!